David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 361. Nang marinig na may nanggugulo sa bar at hiniling na makita siya sa pangalan, medyo nagalit din si Chifeng. Sa kabisera ng probinsya, walang nang-ahas na guluhin siya ng ganito sa mga taong ito, kahit ang mga pangunahing pamilya ng martial arts ay hindi nang-ahas na gawin ito. Nagmamadaling inakay ni Chifeng ang mga tao papunta sa bar, habang si David ay nakaupo sa isang upuan at naghihintay, dahan-dahang hinihimas ang Taipei ring sa kanyang kamay gamit ang isang kamay. Ang dahilan kung bakit hiniling ni David sa dragon na may isang mata na tawagan ang pinuno ng Chifeng Hall ay dahil naalala niya ang sinabi ni Lin Chanho. Siguro ang kabisera ng probinsya ay mayroon ding sangay ng Taipei Hall. Kung si Chifeng Tang ba ito, hindi alam ni David, kaya gusto niyang makilala itong Chifeng. Kung ang Chifeng Tang na ito ay kanyang nasasakupan, kung gayon ay magkakaroon ng mas kaunting gulo sa kabisera ng probinsya sa hinaharap. Pagkaraan ng kalahating oras, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babae sa edad na 30s, na nakasukbit ang buhok sa ulo, na sinundan ng dalawang tao, na parehong nagniningning. Ang hininga ng isang malakas na tao ay higit na malakas kaysa sa hininga nitong dragon na may isang mata. Guro. Nang makita si Chifeng na paparating, ang dragon na may isang mata ay nagmamadaling sumalubong sa kanya. Tiningnan ni Chifeng ang gulo sa bar, at ang mga security guard ay nakahandusay sa lupa, at ang galit ay agad na tumaas. Dragon na may isang mata, sino ang gustong makita ako? Mariing tanong ni Chifeng. Ako ito. Dahan-daang tumayo si David. Nang makita niya si Chifeng sa unang pagkakataon, medyo nagulat si David. Hindi niya akalain na ganito kaganda itong si Chifeng. Akala ni David, mukhang dominatrix ang babaeng lumaban at pumatay. Sino ka? May hinanakit ka ba sa aking Chifeng Tang? Bagamat puno ng galit ngayon si Chifeng, pinipigilan pa rin niya ang sarili, at sa halip na gawin ito sa sandaling magkita sila, tinanong niya si David. Wala kaming sama ng loob. Umiling si David. Kung ganoon, bakit ka nanggugulo sa bar ko? Napakunot ng noo si Chifeng. Sa oras na ito, ang dragon na may isang mata ay pawis na pawis. Natatakot talaga siya na sabihin ni David ang nangyari sa una. Kung ganoon, tiyak na mapaparusahan siya. Gayunpaman, hindi nagsalita si David, ngunit sadyang ibinunyag ang singsing ng Taipei, ipinakita ito sa harap ni Chifeng, na may isang pares ng mga mata na lihim na nagmamasid sa ekspresyon ni Chifeng. Nang bumagsak ang mga mata ni Chifeng sa singsing ng Taipei sa kamay ni David, nagulat ang buong tao, at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata, at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata, ngunit ang liwanag ay panandalian, at bumalik din si Chifeng sa orihinal na hitsura. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ng ekspresyon ay nahulog pa rin sa mga mata ni David. Agad na tuwang-tuwa si David at lihim na gumaan ang loob. Inuutusan kong lumabas muna ang lahat, mahigpit na kontrolin ang lahat ng mga pasukan at labasan, walang sino man ang pinapayagang pumasok ng walang utos ko. Ito ang biglaang utos ni Chifeng ng malakas. Bagamat puno ng pagdududa ang kanilang mga nasasakupan, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na suwayin ang utos ng Hall Master. Tinulungan din nila ang mga security guard sa ground out, at binantayan ang lahat ng pasukan at labasan. Nang si David at Chifeng na lang ang natira sa buong bar, agad na lumuhad si Chifeng sa harap ni David na may hitsura ng pananabik. Chifeng, ang pinuno ng Chifeng Hall, salubungin ang pinuno ng Taipei Hall. Dahil alam ito ni David sa mahabang panahon, hindi siya nagulat, ngunit siya ay bahagyang ngumiti. Bumangon ka. Tumayo si Chifeng at magalang na naghintay sa mga tagubilin ni David. Huwag kang masyadong magpigil, maupo ka. Ikinaway ni David ang kanyang kamay patungo kay Chifeng, umupo si Chifeng sa tapat ni David, at si David mismo ang nagbuhos ng isang baso ng alak kay Chifeng. Palace Master, hindi ko alam kung bakit bigla kang pumunta sa Kapitolyo ng probinsya para bisitahin ang aking Chifeng Tang. Kahinahinalang tanong ni Chifeng. Pumunta ako sa Kapitolyo ng probinsya dahil may nagpilit sa akin na pumunta, at dinala kita dito. Ako ay nasa isang kapritsyo lamang. Hindi ko akalain na ang Chifeng Tang mo pala talaga ang pasukan ng Dragon Sect.
Alam mo ba kung ano ang iba pang pasukan ng Dragon Sect? Lugar. Tanong ni David kay Chifeng. Kabanata 362. Umiling si Chifeng, Palace Master, mayroon tayong 13 pasukan sa bulwagan sa Taipei Hall, ngunit walang koneksyon sa pagitan ng ating mga pasukan sa bulwagan, kaya hindi tayo magkakilala. Hindi ba sinabi sa iyo ng matandang Hall Master? Sa pag-iisip kay Irvin, natahimik si David saglit. Nasa kulungan ang Irvin. Hindi niya siya tinuturuan ng mga ehersisyo sa buong araw, o pag-inom at pagtulog. Hindi ko alam kung saan nakuha ng lalaking ito ang alak, halos araw-araw niya itong iniinom. Nang maglaon, nang ibigay niya sa kanya ang singsing ng Taipei, hindi niya sinabi kay David kung ano ang singsing o kung nasaan ang mga bulwagan. Kung hindi niya nakilala si Lin Chanho, hindi malalaman ni David na ang singsing na ito ay ang Heavenly Dragon Token. Huwag mong banggitin. Napabuntong hininga si David, ngunit nakahanap na ako ng 2 bulwagan ngayon, ang isa ay iyong Chifeng Hall, at ang isa ay ang Jui Hall sa Horendel. Palace Master, pinag-uusapan mo ba ang Underground Emperor ng Horendel, Lin Chanho? Bahagyang nagulat si Chifeng. Oo, siya yun. Tumango si David. Isang tao pala kami ni Lin Chanho, hindi ko talaga maisip. Napangiti si Chifeng nang hindi inaasahan, at pagkatapos ay tinanong si David, Palace Master, sinabi mo na may pumilit sa iyo na pumunta sa kabisera ng probinsya, may naranasan ka bang problema? Pinatay ko ang pamilya Wei, at ngayon ay gustong patayin ng pamilya Jiang ang aking buong pamilya. Para sa kaginhawahan ng aking pamilya, makakarating lang ako sa kabisera ng probinsya. Paliwanag ni David na may mahinang ngiti. Ang Hall Master ay si David. Biglang nagtaas ng boses si Chifeng, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Bakit, kilala mo rin ako? Tiningnan ni David ang ekspresyon ni Chifeng at nagtanong. Siyempre, ang pangalan ng master ng palasyo ay nasa upper class family sa provincial capital, at halos walang nakakaalam nito. Sa Martial Arts Alliance Conference, lihim na sinabi ito ng pamilya Jiang ng maraming beses, at umaasa ako na ang mga pangunahing pamilya ay makikipagtulungan sa kanilang pamilyang Jiang upang mahuli ka. Bilang karagdagan, ito ay lahat ng pag-aari ng pamilya Wei, at ang pamilyang Jiang ay hindi pinapayagan ang sinuman na makialam. Pero kapag ang Jiang family ang nagsalita, I'm just AF. Art, I can do whatever I want? How can I let them be controlled by the Jiang family? I have already sent someone to secret take over the property of the Wei family, at ibinaba ko rin ang aking mga salita, basta kapag nakilala ni Chifeng Tang ang Hall Master, walang sinuman ang pinapayagang tumulong sa pamilyang Jiang, kung gayon ang pamilya Wei ay karapat-dapat na sirain, ito ay kagantihan. Hindi ko talaga akalain na ang lahat ng ito ay ikaw pala ang may gawa ng Hall Master. Noon pa man ay gusto kong makilala ang batang bayani na ito, at ngayon ay nakita ko na ito, ngunit ang Hall Master, huwag mag-alala, hanggat nandyan pa ang aking Chifeng Tang, hinding-hindi ko ito pababayaan. Ang pamilya Jiang ay naaantig kahit kaunti, ang malaking bagay ay sinusundan namin ang pamilya Jiang upang mamili, at hindi tiyak kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Tumingin si Chifeng kay David, habang nagsasalita siya, lalo siyang nasasabik. Nang makitang pinupuri ni Chifeng ang sarili, medyo nahiya si David, at bahagyang ngumiti, kung gagamitin ko ang Chifeng Hall mo, natural na makikipag-ugnayan ako sa iyo. Hindi madaling ibunyag ang katauhan ko ngayon, kaya Mr. Chen ang tawag ko sa labas. Ayan yun. Naiintindihan. Tumango si Chifeng. Matapos makipag-chat saglit kay Chifeng, handa nang bumalik si David, kung hindi ay mag-aalala si Gulinger. Nang lumabas sina David at Chifeng sa bar, ang buong bar ay napapaligiran ng mga tao mula sa ikatlong palapag ng Chifeng Tang, at nang makita si Chifeng na papalabas, ang One-Eyed Dragon ay nagmamadaling humakbang pasulong, Hall Master, okay ka lang. Umalis ka. Itinulak ni Chifeng ang dragon na may isang mata, at pagkatapos ay magalang na sinabi kay David, Mr. Chen, pakiusap. Bahagyang tumango si David at naglakad palabas ng bar.
Nang makita ang magalang na saloobin ni Chifeng kay David, natigilan ang lahat, lalo na ang dragon na may isang mata, na halos malaglag ang panga sa gulat. Lahat ng Chifengtang ay sumusunod sa utos. Biglang sumabog si Chifeng. Wow! Wow! Ang lahat ng mga tao sa Chifengtang ay lumuhad sa isang tuhod, naghihintay ng mga order. Mula ngayon, dapat sundin ng lahat ang utos ni Mr. Chen, at ang mga maglalakas loob na sumuway sa utos ay papatayin. Sundin mo ang utos mo. Ang lahat sa Chifengtang ay umuungal ng sabay-sabay. Nanginginig ang isang mata na dragon sa oras na ito, at halos maiihi na niya ang kanyang pantalon. Nanginginig na tumayo, ang dragon na may isang mata ay hindi nang ahas na tumingin kay David. Bahagyang ngumiti si David, tinapik ang isang mata na dragon sa balikat, at umalis nang walang sinasabi. Kabanata 363. Bahay ni Gullinger. Sa oras na ito, medyo naiinip si Gullinger sa panunood ng TV, nag-spray ng pabango sa bahay, sa pag-aakalang makakasama niya si David saglit, ang puso ni Gullinger ay medyo gusot. Dong dong dong. Biglang may kumatok sa pinto. Inakala ni Gullinger na si David ang bumalik, kaya tumayo siya at sinabing, hindi alam ni Gufeng kung paano ka ibabalik. Kung wala ako sa bahay, titingnan ko kung paano ka nakapasok. Sabi ni Gullinger, at binuksan ang pinto, ngunit nang mabuksan ang pinto, may dalawang lalaking nakasot na nakatayo sa labas, na may walang pakialam na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Matapos makitang binuksan ni Gullinger ang pinto, isang lalaking nakasot ang nagsabi, ikaw ba si Miss Gullinger? Hindi masama. Tumango si Gullinger. Kami ay mula sa pamilyang Jiang, iniimbitahan ka ng aming master na pumunta dito. Sabi ng lalaking nakasot, pero inabot niya para sunggaban si Gullinger, hindi niya sinasadya na imbitahan siya. Nagulat si Gullinger, at mabilis siyang umatras, sinusubukang isara ang pinto. Ngunit huli na, dalawang lalaking nakasot ang sumugod. Alam mo bang naliligaw ka sa bahay? Ako ay isang tao mula sa Protector Pavilion. Medyo naging pangit ang mukha ni Gullinger, at pinagsabihan niya ang dalawang lalaking nakasot. Ngunit ang dalawang lalaking nakasot ay tila hindi natakot, at direktang binaril si Gullinger. Muling pinasikat ni Gullinger ang kanyang anyo, hinawakan ang palso ng isa sa mga lalaking nakasot, at biglang sinamantala ang kanyang lakas, diretsyong tumalon, at sinipa ng isang paa ang isa pang lalaking nakasot. Ngunit ang paa ni Gullinger ay kakalabas lang, ngunit may humawak sa kanyang bukong-bukong, at sa biglaang paghila, ang katawan ni Gullinger ay hindi matatag at diretsyong bumagsak sa lupa. Kaagad pagkatapos, dalawang lalaking nakasot, isa kaliwa at isa kanan, ay bumaligtad sa mga balikat ni Gullinger, hinawakan ng malakas si Gullinger, at binuhat si Gullinger pataas, na ginawang hindi makagalaw si Gullinger. Bitawan mo ako, mga balimatards, bitawan mo ako. Nagpumigla si Gullinger, ngunit walang resulta. Medyo malaki ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ng dalawang lalaking nakasot, at hindi naman siya ang kalaban nila. Miss Gu? Masunurin ka? Hindi ka namin sasaktan, kung sinusubukan mong lumaban, malugod kaming tinatanggap. Sabi ng isa sa mga lalaking nakasot na may malamig na tingin. Nang makita ang mga mata ng lalaking nakasot, si Gullinger ay labis na natakot kaya itinikom niya ang kanyang bibig at hinayaan ang dalawang tao na ihatid siya palabas. Pero paglakad ko palang papunta sa pinto, nakasalubong ko si David na pabalik galing sa bar. David. Nang makita ni Gullinger si David, nagmamadali siyang sumigaw. Natigilan si David at napasulyap sa dalawang lalaking nakasot, at pagkatapos ng dalawang lalaking nakaswit ay magkatinginan din ng sabay-sabay, sinapak ng isa si David nang hindi sinasadya. Mag-ingat, sila ay mula sa pamilyang Jiang. Paalala ni Gullinger kay David. Nang makita ito ng isa pang lalaking nakasuot ng suit na may hawak na Gullinger, isang kamay na kutsilyo ang tumamas sa likod ng ulo ni Gullinger, at agad na nawala ng malay si Gullinger. Sa pagkakataong ito, sabay na sinalakay ng dalawang lalaking nakasot si David. Nanlamig ang mga mata ni David, at diretsyong lumapit sa kanya. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang mga palso ng dalawang lalaking nakasweet. Ito.
Baka sa mga mata ng dalawang lalaking nakasut ang gulat. Bagamat silang dalawa ay hindi eksperto sa pamilya Jiang, nagsanib puwersa sila, at kahit isang internal force warrior ay maaaring lumaban. Ngunit pagharap kay David, napigilan ang dalawa nang makakilos sila, na ikinagulat ng dalawang lalaking nakasut. Iklik. Walang kaunting pag-aalinlangan at awa, direktang binali ni David ang mga palso ng dalawang tao. Ano? Isang matinis na sigaw ang lumabas sa bibig ng dalawa, at agad na umagos ang malamig na pawis. Anong ginagawa mo kay Gullinger? Tanong ni David sa dalawang lalaking nakasut. Hindi namin alam. Sabay na umiling ang dalawang lalaking nakasut. Kabanata 364. Biglang itinaas ni David ang kanyang mga paa at diretsyong sinipa ang mga tuhod ng dalawang lalaking nakasut. Kakaibang yumuko ang mga binti ng dalawang lalaking nakaswit sa isang iglap, at lahat sila ay nabali. Muling tumunog ang mga hiyawan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagtanong pa si David, bagkus ay nagpatuloy siya sa pagbaril, na naputol ang mga kamay at paa ng dalawang lalaking nakaswit, at direktang tinanggal ang dalawa. Sa pagtingin sa dalawang tao na bumagsak sa lupa, ang kanilang mga mukha ay puno ng sakit, sinabi ni David na walang pakialam, anong ginagawa mo kay Gullinger? Oo. Ito ay iniutos ng aming Panginoon, sinasabi na gusto niya malaman kung nasaan ka mula sa bibig ni Miss Gu. Hindi na nakatiis ang dalawa at nakapagsalita na lang ng totoo. Kumunot ang noo ni David, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalawak ang pamilya Jiang, at wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ng detective ng Law Enforcement Pavilion ni Gullinger. Sa pagsulyap sa nahimatay na si Gullinger, sumilay sa mga mata ni David ang pagpaslang na layunin. Matapos dahan-daang buhatin si Gullinger at ilagay ito sa sofa, bumaba si David na may kasamang lalaking nakasot sa isang kamay, itinapon ito sa trunk ng kotse, at diretsyong naglakad patungo sa bahay ni Jiang. Sa oras na ito, ang pamilya Jiang ay maliwanag. Sa isang tiyak na silid ng pamilya Jiang, tumunog ang matinis na dagendong ng dalawang binatilyo, at ang mga dagendong ay tila nagmumula sa kailaliman ng H3 Le, at ang tunog ng tawa ay nagmula sa silid. Nang inig ang dalawang bodyguard ng pamilya Jiang na nagbabantay sa pinto nang marinig nila ang mga dagendong sa loob ng silid, na may mga bukol sa buong katawan. Sinabi mo na si Master Buho ay tumingin sa isang mabait na mukha, paano siya magkakaroon ng ganoong libangan? Hindi napigil ang sabihin ng isang bodyguard ng pamilya Jiang. Sheesh! Ang isa pang bodyguard ng pamilya Jiang ay nagmamadaling gumawa ng paipong aksyon, tumingin sa paligid ng mabuti at sinabing, ayaw mo bang mabuhay? Mag-ingat kung marinig ito ng amo, patayin ang buong pamilya mo. Labis nitong tinakot ang bodyguard kaya dali-dali niyang isinara ang kanyang bibig. Hindi ko alam kung gaano katagal, tumigil ang dagendong sa kwarto, at wala man lang gumagalaw. Tara, ilabas mo na. Ang boses ni Master Buhuo ay tumunog sa silid. Nagmamadaling pumasok ang dalawang bodyguard, at nang makita nila ang katawan ng dalawang babae sa lupa, lahat sila ay napabuga ng hangin. Nakita kong hubot-hubad ang dalawang babae at may mga pasa at pasa sa buong katawan. Ngunit hindi naglakas loob na tingnan ito ng dalawang bodyguard, at nagmamadaling nilabas isa-isa ang katawan ng dalaga. Paglabas ko, nakita ko ang kasambahay na naglalakad, nakasimangot din sa katawan ng dalawang babae, at pinapayuhan ang dalawang bodyguard, humanap ka ng lugar na libingan, at bawal kang magsabi kan inuman tungkol sa mga pangyayari ngayon, kung hindi ay magkakaroon ka nito. Iyong buhay. Nakuha ko. Paulit-ulit na tumango ang dalawang bodyguard, how dare they say more. Ang kasambahay, si Lao Liu, ay bumantong hininga, umiling, at pumasok sa silid ni Master Buhuo. Sa oras na ito, si Master Buho ay nakahiga sa sofa, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan, isang sigarilyo sa kanyang bibig, kaya hindi komportable. Master Buhuo, handa na ang mga gamot para sa pagpino ng mga table tasks. Iniisip ko kung kailan makakagawa si Master Buhuo ng mga table tasks. Maingat na tanong ni Butler Leo. Ay lapag. Nakahiga pa rin si Master Buho sa sofa at hindi gumagalaw. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, paano inihanda ang mga gamot para sa ating Xuanyu Valley?
Nagmamadali na kami sa paghahanda, at tinatayang magiging handa na kami sa susunod na 2 araw. Sinabi ng aming Panginoon na magpapadala kami ng mga tao sa Xuanyu Valley kasama si Master Buhuo. Sumagot si Butler Laulio. Bumalik at sabihin sa inyo mga master, kapag handa na ang mga gamot, gagawa ako ng alchemy anumang oras. Hindi nagmamadaling sabi ni Master Buhuo. Naiintindihan. Tumango si Butler Laulio, pagkatapos ay naglabas ng isang cloth bag sa kanyang katawan at inilagay ito sa mesa. Ito ay napuno ng ilang mahahalagang halamang gamot sa loob ng 100 taong gulang, na ginamit upang pinuhin ang life extension pill. Pagkaalis ng kasambahay na si Laulio, agad siyang pumunta sa silid ni Jiang Zhengchong. Sa oras na ito, naghihintay ng balita si Jiang Zhengchong. Kabanata 365. Matandang Liu, kumusta na? Kailan sinabi ni Master Buhuo na maghahanda ka ng alchemy? Nang makitang bumalik ang kasambahay, nagmamadaling nagtanong si Jiang Zhengchong. Guro, sabi ni Master Buhuo, kapag inihanda natin ang mga gamot para sa Xuanyu Valley, gagawa siya ng alchemy. Sumagot si Butler Laulio. Ang mga lalaking ito ay talagang maingat. Hindi napigilan ni Jiang Zhengchong ang pagmumura, at pagkatapos ay sinabi sa kasambahay na si Laulio, kumusta ang paghahanda para sa mga panggamot na materyales. Guro, gusto ni Xuanyugo ang lahat ng mga panggamot na materyales na higit sa 100 taong gulang, at ang presyo ay napakamahal. Maraming beses na akong nakipag-ayos sa Yawang Mansion, at ang presyo ay hindi maaaring makipag-ayos. Natatakot ako na ang batch na ito ng mga panggamot na materyales ay nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Mukhang nalilito ang kasambahay na si Laulio. Sumimangot si Jiang Zhengchong, nag-isip sandali, at sinabing, ibalik mo sa akin ang lahat ng pondo, at ang ari-arian ng pamilya Wei ay ibebenta lahat. Siguraduhing ihanda ang mga panggamot na materyales para sa Xuanyu Valley. Naiintindihan. Tumango si Butler Liu. Si Jiang Zhengchong ay nagsumikap na panatilihing buhay ang kanyang buhay. Ang pera ay nasa labas ng kanyang mga aksyon, at maaari niyang bawiin ito kung wala siya nito. Guro, may nangyari. Ito ay, nagmamadaling pumasok ang isang utusan. Sa kalagitnaan ng gabi, ano ang dagendong? Sabihin mo ng dahan-dahan. Sinaway ni Butler Laulio ang kanyang mga katulong. Nanginig sa takot ang alipin, at nagmamadaling nagsabi, Guro, 2 sa amin ang namatay sa pintuan. Halika at tingnan. Nang marinig ito ni Jiang Zhengchong, agad na napunta sa tuktok ng kanyang ulo ang kanyang galit. Ang pamilya Jiang ay nakatayo sa kabisera ng probinsya sa loob ng 100 taon, at hindi pa nagkaroon ng ganoong bagay. May nangahas na patayin ang pamilya nila Jiang sa tarangkahan ng pamilya ni Jiang. Si Jiang Zhengchong ay sinamahan ng kasambahay, si Laulio, at nagmamadaling pumunta sa pinto. Sa oras na ito, marami ng mga bodyguard ng pamilya Jiang ang nakapaligid sa pinto, pinapanood ang mga galaw sa kanilang paligid. Pagkarating ni Jiang Zhengchong, nakita niya ang 2 bodyguard ng pamilya Jiang na nakahandusay sa lupa, ang kanilang mga ulo ay sumabog, at hindi nila masabi ang kanilang mga pagkakakilanlan, at ang kanilang mga paa ay nakayuko din, halatang nag-ambala. Ang kasambahay na si Laulio, ay maingat na nakilala ito, at ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. Guro, ito ang 2 tao na ipinadala upang hulihin ang babaeng iyon mula sa pamilya Go. Ano? Sinong gumawa nito? Hindi kayang gawin ng batang babae mula sa pamilyang Go. Nag-aalab ang galit sa katawan ni Jiang Zhengchong, at ang pagpatay sa mga tao sa ganoong kalupit na paraan sa kanilang pintuan ay halatang sumusunod sa pang-aasar ng kanilang pamilya Jiang. Guro, mayroon kaming surveillance, malalaman mo sa isang sulyap. Pumunta ka sa monitoring room. Utos ni Jiang Zhengchong. Pagkarating sa monitoring room at tawagin ang monitoring, si Jiang Zhengchong ay nanood na may galit sa kanyang mga mata. May nakita akong kotse na nakaparada sa tapat ng bahay ni Jiang habang binabantayan, bumaba si David sa sasakyan, at pagkababa niya ng sasakyan, sinadya niyang sumulyap sa surveillance at nagpakita ng pangungutya. Kaagad pagkatapos, inilabas ni David ang 2 bodyguard ng pamilya Jiang mula sa trunk ng kotse.
Halatang bali ang mga kamay at paa nila sa oras na ito. Binuhat ni David ang bodyguard ng pamilya Jiang, naglakad sa ilalim ng monitor, tumangala at sinuntok ng suntok ang ulo ng bodyguard. Puff! Nakita kong parang pakwan ang ulo ng bodyguard, at agad itong sumabog, at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kahit sa kabila ng screen, lahat ng nakakita sa eksenang ito ay hindi maiwasang manginig at manginig. Ginamit ni David ang parehong paraan upang hipan ang ulo ng isa pang bodyguard ng pamilya Jiang. Matapos patayin ang dalawang bodyguard ng pamilya Jiang, gumawa si David ng isang pagpupunas sa ilalim ng pagbabantay, na puno ng provokasyon. Kaagad pagkatapos, sumakay si David sa kotse at umalis, at ang mga katawan ng dalawang bodyguard ng pamilya Jiang ay itinapon lamang sa tarangkahan ng pamilya Jiang. Ano? Galit na galit si Jiang Zhengchong at hinampas ang monitor ng walang awa na suntok. Kailangan ko siyang patayin, kailangan ko siyang patayin. Magagalit si Jiang Zhengchong, isa na itong tahasang provokasyon, ang pamilya Jiang ay hindi kailanman naging ganoon kagalit sa loob ng 100 taon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.